Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Basahin po natin ang ating mabuting balita sa araw na ito ayon kay San Marcos chapter 3 verse 22 hanggang 30. Papuri sa iyo, Panginoon. Sinabi naman ng mga eskribang dumating mula sa Jerusalem, inaalihan siya ni Beelzebul, ang prinsipe ng mga demonyo. Ito ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Kaya pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila ang ilang talinghaga. Paano mangyayaring palalayasin ni Satanas si Satanas? Kapag naglaban-laban ang nasasakupan ng isang kaharian, hindi mananatili ang kahariang iyon. At kapag naglalaban-laban ang magkakasamahan, hindi mananatili ang sambahayang iyon. Gayon din naman kapag naghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili at naglaban-laban ang kanyang nasasakupan, hindi magtatagal at darating ang kanyang wakas. Walang makapapasok sa bahay ng isang taong malakas at makaaagaw ng kanyang ari-arian, malibang gapusin muna niya ang taong iyon. Saka pa lamang niya malolooban ang bahay na iyon. Tandaan ninyo ito, maaring ipatawad sa mga tao ang lahat ng kasalanan at panlalait nila sa Diyos. Ngunit ang sinumang lumait sa Espiritu Santo ay hindi mapapatawad. Ang kanyang kasalanan ay hindi mapapawi kailanman. Sinabi ito ni Jesus sapagkat ang sabi ng ilan, inaalihan siya ng masamang espiritu. Ito ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maiksi lang po ang aking ibabahagi sa mabuting balitang ito. Ang sabi dito ng Panginoon ay ang lahat ng kasalanan at panlalait sa Diyos ay maaring ipatawad maliban sa Espiritu Santo. Ang sinumang lumait sa Espiritu Santo ay hindi mapapatawad. Maraming mga pag nababasa itong passage na ito sa Bible, maraming natatakot dahil paano yan, baka nakapagsabi ako ng hindi maganda sa Espiritu Santo o kaya baka hindi na ako mapapatawad dahil meron akong nagawa na panlalait sa Espiritu Santo. Pero ang mabilis lang po na kahulugan dito ay sinabi kasi rito ng Panginoon, ang kanyang kasalanan ay hindi mapapawi kailanman. Ibig sabihin kasi kapag ang isang tao ay hindi na humihingi ng kapatawaran sa kanyang kasalanan, sapagkat nung tayo ay bininyagan, ipinagkaloob sa atin ang Espiritu Santo at ito ay nananahan sa atin. At kapag tayo ay nagkakasala at hindi na tayo humingi ng kapatawaran sa Diyos, ang ibig sabihin ay hindi na natin nire-recognize ang Espiritu Santo sa ating buhay o kaya ay iwinawaksin na natin ang Diyos sa ating buhay. Kaya pag hindi tayo humihingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan,
papaano tayo mapapatawad sa ating mga kasalanan. At dahil katulad sabi ng ating Panginoon dito, iniisip nila na ang ating Panginoon ay may masamang espiritu. Ganon din ang mga tao na hindi na humihingi ng kapatawaran sa ating Diyos. Sila ay ayaw ng pasakop sa Espiritu Santo, kundi hinahayaan nilang sila ay sakupin ng masamang espiritu o kaya ng kanilang sarili lamang. Kaya ito ay kino-consider natin na panlalait sa Espiritu Santo o kaya blasphemy. So, bago mangyari itong blasphemy against the Holy Spirit, ang tao ay magiging walang pakialam sa Diyos at talagang hindi niya hindi siya nagpapasakop sa Diyos. Yun lamang po mga kapatid. Maraming salamat sa pakikinig. Magkita-kita po tayo bukas ulit. Pagpalain po lagi tayo ng Panginoon. Amen.